time eh, magdududa ako. Kumikita na malaki, pero ko rito. Anyway, bigla ko yun. Bilang Vice President ho ko ng Sales and Marketing. Bilang, hindi lang may-ari, Vice President pa. Pero ngayon ho, na-promote na ho ako. Hindi na ako Vice President. Ako po ay isang CMO na ho. Chief Marketing Officer na ho. Actually, pinaarte lang ho yun. Pareho lang ho yun. Pareho lang yun. Kasi pag sinabing Vice President, nasabihin ng iba, kapag marunong, kapag ikaw ay isang professional, Vice President yan. Ibig sabihin, may boss yan, yung President. Tama mali? Tama! Pagka President, sinong boss ng President? Wala. May boss yun. Yung Board of Directors, yung mga may-ari. Yung President, Vice President, kami rin ho yung may-ari. So nag-usap-usap kami. Di yata po dito, hindi ka naman namin boss ha. Mas may itsura pa nga ako sa'yo. Kaya sabi ko, sige, ikaw President. Si Francis, CFO, Chief Finance Officer. Si Doked, Chief Executive Officer. Or President. Ako naman, Chief Marketing Officer. Inarkihan lang yun, pare-pareho lang mo yun. Ang question ko sa inyo, kung bago-bago kayo, medyo matagal na kayo, sino dito yung naiinit na, gusto-gusto ng kumita? Pwede makita yung kamay? Yung hindi mapakali kapag hindi nag-i-in global. Kami! Sa isang araw, pag wala ka nakausap tungkol sa in global, parang may kulang sa buhay. Kami! Sino na dito yung isang linggo na walang in global, parang okay na. Napatan ko tayo. Sa negosyong to, kailangan may pagpapago. Kailangan may parang ganito, para may pindahan nyo. Noon, pag magandang babae, maraming maniligaw. Tama. Tama rin. Ngayon, pag magandang babae, tigilan mo na. Bakit? Bakit natin X-Men? Isa pa may nakita ka, magandang babae Parang salita, ay. Noon, pag magwapo ang lalaki, magandang lalaki, babaero. Noon. Ngayon, kahit pangit, babaero! Ito malupit, QC pa. Siya pa yung QC. Noon, hinihintay bumilog ang buwan bago magpakasal. Ngayon, hinihintay bumilog ang buwan bago magpakasal. Bakit yan? Baguhin mo natin yung sistema natin. Kung kayo ay noon, hirap sa pera, baguhin mo na yan. Dating panahon ng pera, yan ang pinaka-counting problema mo. Hindi mo paglalaglag yung 20, dati, ay, 20 ko! Pero pag nalaglag yung 50, madumi na, okay lang yan. Baguhin natin yung mindset natin. Alam ko, yung iba sa inyo, naiintindihan ko, ay, ano mo si Buita? Sa ngayon, sa ngayon. Hindi ko kami nakita may bagay, akin yan! Paglalaban. You have to soar. Remember this, the word soar. So yun sa tabi mo, soar! Soar! Anong spelling ng soar? S-O-A-R. Bakit? S-O-R-E? Okay, soar. S-O-A-R. You have to soar. Lagi yung isipin, lahat na sinabi ng mga nagsalita dito, pwede palapakan natin. Pag inisip nyo mabuti lahat na sinabi nila, isa din sabihin nun, kailangan mo lumipad. Huwag kang mananatili sa baba, kailangan mo umangat. Alam niyo bakit? Pag umangat ka, mas malalim mararating mo. Mas malawak ang nakikita mo. Tama mali? Pag nakababa ka, konti lang nakikita mo. Ang masakit niyan, puro negative pa nakikita mo. Here, soar. S means simplify. Huwag niyo i-complicate. Ang in-global, nagiging komplikado kapag marami kang iniisip. Kapag iniisip mo lagi yung negative, iniisip mo lagi parang mahirap, iniisip mo lagi parang di mo kaya, complicated. Nagawa ng iba. Nagawa ng isang, ordinaryong tao. Bakit di mo nagawa? You just have to simplify it. Parang ganito. Meron isang Englishman from England, from British. Pumunta ko ng China. May nakita isang pagkakatagal ng babae. Niligawan, to cut the story short, sinagot siya. Kinasal sila. Dahil sa Englishman siya, bumiyahe sila pabalik ng England. Pagbalik ko sa England,
Yung babae, naiwan sa bahay, yung lalaki ang trabaho. Eh, syempre, Chinese, hirap sa English. Isang araw, kailangan niya magluto ng chicken, yung isang pagkain na may chicken legs. Eh, kailangan niya bumili ng chicken legs sa store. So, pagdating niya sa store, yung nagpapatay ng store, dahil mahina siya sa English, sabi niya, ipapakita ko lang paano. So, sabi niya, sabi mo naman siya, you need chicken legs. Okay, nakabili siya ng chicken legs. Sunod na araw, kailangan niya chicken breast. So, umalis siya, sabi niya, you need chicken breast. Okay. Nagpapalili, ang kailangan naman ilutuin, German sausage. Ano ginawa niya? Ginawa niya ang asawa niya. Ano ginawa niya? Tinan niyo, complicated kayo mag-isip. Ano mag-iisip? Kaya ginawa niya ang asawa niya, yung asawa niya nag-iisip siya eh. Do not complicate things. Simplify things. Tama? Sabihin mo sa kapatid mo, Optimistic. Dapat lagi kang positive. Gutom ka ngayon, pagod ka ngayon, okay lang yan. Tama yung sinasabi nila. Bakit? Lahat naman tayo gutom eh. Kahit yung may-ari gutom, okay lang yan. Bakit ang tayo gutom dito? Ha? Hirap to be optimistic. Gutom din ako. Dito lang ako naimbita, may kainan, pero sa kainan di ako naimbita. Optimistic. Meron dalawang bata. Isa optimistic, isa pessimistic. Pareho silang isang favorite. Pony. Isang kabayo na laruan. Yun ang favorite ng parehong bata. Ngayon, yung psychiatrist, tinest yung dalawang bata kung hanggang saan ang level ng kanilang pag-optimistic at pessimistic. So, ginawa nun, nung psychiatrist. Yung isang bata, pinasok sa isang kwarto na punong-puno ng laruan. Kasi punong-puno, siksik ng laruan. Pero, ni isang pony, wala. Tinanggal nila yung pony. Walang kabayo talaga. So, pumasok yung bata, kontor, dami na di ba? Pero di naman ng 5 minutes, umiiyak yung bata. So, tinanong mo psychiatrist, why are you crying? There is no pony, my favorite. So, yung sa dami ng laruan, ang nakikita niya yung wala. Yung pessimist yun. Yung optimist, dinala naman sa isang kwarto. Yung kwarto yun, walang naman, kundi puro lupa. Buhangin lang, lupa. Pumasok siya dun. Nakuha niyo? Yung lupa yun, puro tae ng kabayo. Puro tae ng kabayo. Kaya siya dun. After 5 minutes, lumalabas, mga katok, kusa na. Pagbukas, bakit? Ano problema? Pengin pala. Bakit? Sa dami ng tae ko. Malamang, may kabayo sa ilalim ka. Kaya ikaw yung makikita, alam kita yun? Positive. Bakit? Sa dami na naman tayo, meron kabayo dun. Tama ba eh? Ganun siya mag-isip. Mga kaibigan, sa hirap ng buhay mo, okay lang yan. Alam bakit? Sa dami ng mga babaguing buhay, malaki ang chance mo magbago ang buhay mo. Be optimistic, isipin mo yung positive. Galing sa hirap yung karamihan dito. Galing din naman ako sa hirap ah. Kaya na nagkaroon kami na reunion. Buti na lang dito, dumating yung tito ko. Bakit? Nung nag-aaral ako ng college, nakita ko sa isang tito ko. Alas 4 madaling araw, di pa ako tutulog. Kasi, meron kami report that morning. Yung ako magre-report. So, gumagawa ko ng report ko, madaling araw, nakikita lang sa tito ko, lumabas siya, tapos sinisilip yung ginagawa ko. Anong sabi tito ko? Alam, hindi ko makakalimutan to. Mula nung sinabi niya to, binago ko pag-isip ko. Sabi sa akin, alam mo, kung natuloy yan, pinahirapan mo sarili mo. Hindi na magbabago ang buhay mo. Mahirap lang kayo. Sabi, umalis. Sakit mo ng feeling, bakit hindi na sabihin nun? May galit ba siya sa magulang ko? Galit ba siya sa akin dahil nakikitira ako? Hindi ko naman yan. Pero sa pumasok sa isipan ko, kung dadamdamin ko yun, walang mangyayari. Ang inisip ko, inatak ko sa isipan ko, babaguhin ko ang buhay ko. Hindi ako bagay maging mahirap. Sa itsura ko pang mayaman. Mukha bang mababago ang buhay?
pwedeng accountable ka sa magulang mo, accountable kayo sa barangay, sa mayor ninyo, kapag may ginawa kayong mali, may accountability ko kayo. Lahat ng pagkakamali, may tinatawag na accountability. Sa AIM Global Ho, pag kumikita ka o hindi, pag gustong bumilis, make sure tama ho yung ginagawa nyo. Ibig ko sabihin, marami kumikita, kikita ka talaga. Pero may mga tao talaga gumagawa ng ibang paraan para mas lumis ang kita, gumagawa ko ng mali. Uy. Ano pa niya ako? So, maging accountable kayo. Siyempre, kwento ulit about accountability. Okay na ba kwento? Yes! Merong isang gymnast. Alam niyo ba yung gymnast? Yung tumbling-tumbling. Nawalan mo ng trabaho yung gymnast. So, naghanap siya ng dyaryo, tumingin siya ng trabaho. Nakita niya, zoo, opening. So, sa zoo, may opening. Pumunta siya sa zoo ngayon. Yung zookeeper, in-interview siya, nalaman gymnast siya. So, pagkatapos interview siya, anong sagot sa kanya? Tanggap ka na. Tanggap siya agad. Itutuwa siya, bakit? Siyempre, may pamilya siya, importante pamilya sa buhay niya. Yun nga lang, nung palabas na siya, kinausap siya ng zoo owner. Sabi ng zoo owner, o nga pala, meron ako isang deal na sasabihin sa'yo. Ano po yun? Bukas kapasok ka na. Pero huwag mo sabihin, kahit kanino, ano ang trabaho mo. So isip niya, sige, mas importante ang buhay ng pamilya ko, mas importante ang trabaho ko, sige ho, kahit ano pa yan, papasok bukas. Kailan bukas at pumasok siya. So tinuro siya sa zoo. So sabi niya, dahil sikat na sikat yung zoo, sino dito sa zoo, sa mga animals dito, ang pinakasikat? Sikat na sikat yung zoo na yun, doon sa gorilla. Alam niya na magaling yung gorilla yun. So sabi niya, yung gorilla, yun ang sikat dito sa zoo. Good, tama ka. Last week, yung gorilla namatay. Kailangan namin ng kapalit. So naiintindihan niya na ngayon, may gymnast siya kapalit. Sabi niya, mas importante ang buhay ng pamilya ko. Sige, papasukin ko yan. So nag-shoot sa ng gorilla suit. Shoot siya ngayon. Pumasok na sa hawla ng gorilla. Tapos, pag open, pumasok mga tao, hinanap yung gorilla, dahil sikat yung gorilla, dahil nakita niya nakatingin mga tao sa kanya, syempre, dahil gymnast siya, nagtambling-tambling siya ngayon. Yung mga tao, palakpakan, yes! Ang galing! Hindi sa bumagsak yung sale, tumaas yung sale. Dumami pa lalo ang mga taong dumating. Araw-araw, parang isang araw, ang daming taong dumating. Siyempre, sa dami ng tao, parang lang ginagawa yan. Tumbling siya ngayon, tumbling. Isang pag-ikot na ngayon, yung lupit na hinahawakan niya, napigtas. At nalaglag siya. Etong masakit. Nalaglag siya sa kabilang hawla. Yung hawla na yun, hawla ng leon. Nalaglag siya. Paglalaglag na yun, yung leon, yung tumayo. Dahan-dahan na yung tumingin sa kanya. Tapos dahan-dahan lumalapit. With purposeful steps, he slowly inches towards the gorilla. Yung gorilla na yun, syempre, di ba? Hindi naman siya gorilla. Kasi, makabasa na yun, ha? So, ano ginawa niya? Mas importante yung pamilya ko. Ginanon niya na yung lion. Hindi natinag. Diretso pa rin, ha? Dahan-dahan lumalapit sa kanya. Nung malapit ng lion, alam mo naisip niya? Mas importante ang buhay ko. Paano ang pamilya ko? Tinanggal niya yung suit at magsisigaw siya. Tulungan niya ako! Hindi ako kaya! Kaya, sisigaw siya. Alam mo yung lion, biglang bumulong. Huwag kang maingay, dalawa tayo makakalat. Dapat accountable kayo. Sa mga pagkakamali nyo, siguraduhin nyo, merong mata na nakatingin sa inyo. Minsan, akala mo mabait yung katabi mo. Tao ko na pala yun. Yun pala yun. And finally, R. Reservation. Sabi mo sa katabi mo, reservation. Mahirap gumawa ng isang bagay pag marami ng reservation. Ano ibig sabihin ng reservation? Pag di ako nag-click dyan, okay lang. Pwede pa rin ako mag-abroad. Pag di ako kumita dyan, meron naman trabaho yung asawa ko eh. Meron naman kami negosyo eh. Pag gano'n ang mindset mo, hindi ko sinasabing mag-resign ka, isa lang ang negosyo mo. Hindi ko, kung ang mindset mo, hindi ka all out. Ano yung all out? Ibibigay mo lahat. Maniwala ka sa akin, hindi ka makakalayo. Kung gusto mo lumayo,
tanggalin mo lahat ng mga bagay na pumitigil sa'yo. You have to focus on your goal. You have to soar. Remove the reservations in order for you to reach your goals. Bakit hindi lang tatapusin ko ito sa huling kwento? Meron isang country. Yung country na ito, nagpatawag yung president ng lahat ng generals. So, pinatawag yung general. Bakit? Kasi yung isang country, nabalitaan nila, lulusubin sila at ika-conquer sila. So, syempre, kayo man, kung ang China, lulusubin tayo, ano nangyari sa atin? So, nag-meeting lang ng general. So, gumawa sila ng mga strategy. Paano makalaban yung mga Chinese? Maging natin Chinese. Ito na ngayon. After ng lahat ng mga strategy at meeting, meron isang general na absent. Yung general na yun, kaya absent. Actually, hindi siya absent. Nalik. May sakit ko yung general. Meron skin disease. Terminal cancer na ho. So, sabi sa kanyang doktor, meron ka na lang ilang araw para mabuhay. So, terminal na ho siya. So, syempre, kayo man ho ang may terminal cancer. Ibig sabihin, may taning ka na. Ano maramdaman niyo? Kapag may taning ka? Malungkot. Tama. Parang iisipin mo yung buhay mo, ilan na lang. So, wala siyang choice. Pumunta siya doon sa meeting ng general, ng mga generals. Pagdating niya ho, ang topic ko, tapos na yung strategy, hindi niya nabutan. Ang topic na lang ho, sino ang mag-volunteer sa mga generals na dito para maging frontline? Pag sinabi yung frontline, sila unang haharap sa lulusog. In effect, pag frontline ka, yan ang pinakamaraming malalagas at mamamatay. Kasi ikaw na sa frontline eh. Alam ba natin, yun ang topic, sino na sa frontline? Wala nang talaga sa mamay. Yung general na pumasok na rin, siya na sa mamay. Pero siya lahat, hindi niya alam yung strategy. Pero siya na sa mamay. Bakit? Ang mindset niya, mamamatay din naman ako. I'd rather die fighting rather than die on my deathbed. Ano nakikinig lang eh? Di mamatay na ako with honors. Ako yung point ko? Eto na ngayon. Dumating. Normally, in general, saan nakapwesto? Sa likod o sa harapan nakipagparilan? Sa likod, bakit? Sila yung strategy. Etong general na to, nandun sa harap. Kaleban yung mga private, nakikipagparilan. Kasi ang point niya, mamamatay din na ako. Bago mamatay, papatayin ko na lahat ng kaya kong patayin bago ko mamatay. Kumbaga, isang daan akong patay, at least patay man ako, isang daan na patay ko. Nakuha yung point ko? Eto na ngayon. Dahil sa ganun ang mindset niya, kung mapatay siya, nasarap siya, yung mga private, yung mga mabababang rangko, tumaas yung courage nila. Ano sabi na? Yung general na hindi na natakot na tamaan ng bala. Hindi nila alam, may sakit pala yung general. Kaya lang tapang-tapang. Ano mamamatay na ba? Ito nangyari. Nanalo sila. Na-repel nila yung country, yung country na magkakamper. Na-repel nila sa tapang na lahat. Ang problema, yung general, hindi namatay. Ano yan, nagkakaroon ng celebration. Bakit na general, tuwa-tuwa. Yung president, nagpa-party. Ito problema. Nakita ng president, yung general, na nagpanalo, nandun sa sulot, at hindi siya nagpa-party, malungkot. Tumaka siya. So, tumaka ng story short, inapitan niya, inala niya, and he found out, may sakit pala yung general. At tapos gusto niya pang mamatay. Alam mo, ginawa ng president, dahil natak siya, lahat ng espesyalistang doktor, pinatawag, at mag-focus sa general to. Pagalingan. Alam niyo, gumaling yung general. Nawala yung cancer. Ang hindi nga alam, yung cancer na lumusog, may second attack. Dahil may second attack, dahil sabi ng president, dahil ikaw ang panalo, ikaw ulit ang frontline. Ngayon, mga siya, general siya. Ngayon, muna, nasa harapan siya, ipaparilan. Ngayon, wala na, nasa likod na, nasa tago na. Ayaw naman ipaparilan, bakit? Bakit daw mamatay siya? Kapag marami kang reservations at hindi ka all out, hindi mo itataya, hindi mo ibibigay lahat, maniwala ka sa akin, hindi ka makakalayo at hindi mo marating yung mga narating namin. Napapagod ba kayo? Nahihirapan ba kayo? Tandaan mo to. Lahat ng paghihirap niyo, ginaanan din namin yan. Isa lang ibig sabihin nun. Pag ginaanan namin, pag ginadaanan niyo, ginaanan namin, yung pinuntahan namin, pupuntahan niyo rin. Yung nakikita namin, makikita nyo rin. Yung nararamdaman namin, mararamdaman nyo rin.
maging excited ka na. Bakit? Kasi imagine nyo, ilang buwan na lang, ilang taon na lang, magbabago na rin ang buhay mo. Sabi mo, magbago ka na! Mag-score ka! Thank you very much for inviting me. Lumaki ang grupo ninyo, pero bago tayo mag-iwalay, alam nyo, pwede pa palapakan natin yung nag-imbita sa akin dito. Marami kayong leaders, pero alam mo, ang dami yung nag-iimbita sa amin mga may-ari. Sa loob ng isang linggo, ilang dosena ko ang nag-iimbita sa amin. Pero hindi na namin pwede pagbigyan. Bakit? Sa dami ng aming kausap, ginagawa. Kung pagbibigyan namin lahat, wala na rin po kami oras sa sarili namin. Even Sunday, pumapayag ko ako. Pero itong taon to, pinagbigyan ko. Dahil alam ko, isa sa pinakamalupit na leader sa buong Ingloan.